So, ang series natin is In the Presence of the King. We are talking about worship. No? Yung series natin, we're talking about worship. Sumasamba tayo sa Lord. Nagpupuri tayo sa Panginoon. At yung pagsamba natin, humaharap tayo sa presence ng Hari. So, we have to recognize meron tayong King na nasa heaven. Sinasamba natin si Jesus na King ng buhay natin. And whenever we worship Him, we come into His presence. Humaharap tayo sa Kanyang presensya. Kaya, nagbibihis tayo ng maayos. Nire-respeto natin yung presence ng Lord. Nire-respeto natin yung presence ng ating King. Nagbibihis tayo ng maayos. At pinaawitan natin siya, pinapapurihan natin siya, pinapasalamatan natin siya. Kasi nga, nandun tayo sa harap ng King. So, yun ang kailangan natin maintindihan. So, punta tayo sa pag-aaralan namin this morning. John chapter 4, verse 4 to 7. Sabi niya, so kung sinusundan natin ninyo yung Bible reading natin, kapasa niyo ito. So, dun sa mga nag-follow dun sa ating Bible reading guide, nadaanan niyo ito. Now he had to go through Samaria. So he came to the town in Samaria called Sychar. Near the plot of ground, Jacob had given to his son Joseph. No? So si Jesus, may pupuntahan siyang lugar, pero dapat magdadaanan niya sa Samaria. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. So, paano mo malalaman tao si Jesus? Napagod. Kaya pag naglalakad ka ng katanghalian pa ba? About noon daw yan, katanghalian pa ba? Napagod si Jesus. Diyos siya na nagkatawang tao. So, proof na nagkatawang tao siya, kwento ng mga disciples, kwento niya pasal dyan, sumulat mo dyan. Napagod si Jesus. Hindi siya yung spirit lang na dumadaan mo, na nakikita ng mga disciples. Totoo talaga siyang tao. Kasi napagod. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Nandun siya sa well, kasi kapagod siya, humingi siya ng tubig. So, bakit siya, parang nasabi tao sa Jesus, napagod, humingi ng tubig, gusto humingi. Nauhang. Ang bigyan ko ng konting istorya. Yung Jews tsaka Samaritans, yung Jews, yung mga nasa Israel, tapos may Samaria, yung Samaritans. Hindi sila masyado nag-uusap. Kasi may tampuhan. Hindi lang may tampuhan. Hindi sila nag-uusap. Kasi yung mga Jews, hindi sila masyado nakikipag-usap sa mga hindi Hudyo. Hindi sila masyado nakikipag-build sa mga Hudyo. Kaya galit sila sa mga Romans. Nung time na to, sinakot sila ng Roman Empire. Galit sila sa Romans kasi hindi sila Hudyo. Kasi naniniwala yung mga Jew na special sila. Yung mga katabi na special. Ano sa atin kasi iba yung understanding na special, di ba? Yung mga Jew, iniisip na special sila kasi pinili sila ng Diyos. Sila yung binigyan ng 10 Commandments, sa kanila nagpakita si God, sila yung pinalaya sa Egypt, gumawa si God ng 10 plagues sa Egypt para makalaya sila, tapos pinakakuha sila ng promised land, dinala sila sa promised land, binigyan sila ng kingdom, kaya tingin nila sa sarili nila, special sila. Tapos yung hindi, sila yung pinili ni God, tapos yung mga hindi Israelites, tingin nila doon sa mga hindi Israelites. Hindi ito mga normal na tao lang, hindi ito mga pinili ng Diyos. Ganyan yung thinking nila. Ngayon, Samaria, iba yung Samaria, tama? Samaria, dati siyang part ng Israel, kaya lang, nung may time sa Old Testament, ang nangyari, nasakop sila ng Assyria, nasakop sila ng Persia, nasakop sila ng Babylon. Ang ginawa ng mga empires na to, ang nilagay ko sa Samaria ay mga impure na mga Jews. Ano yung impure na mga Jews? Yung mga Jews, pinakasal sa mga hindi Jew, nagkaanak, nagkalahi, gano'n na siya, impure na. So, tingin talaga sa Samaria, mga dating Jew pero impure na. Nahaluan na ng ibang lahi. Kaya tingin nila sa mga Samaritans, mga impure talaga.
Nakakaya? So, hindi sila masyado nag-uusap. So, kung nabasa niyo John chapter 4, hindi sila masyado nag-uusap. Nagtaka yung babae, bakit ako kinakausap itong Hudyo? Ano? Bakit itong tao ito, Jew siya, ako Samaritan, kinakausap niya ako, tapos humihingi siya ng tubig sa akin. Yun yung, ang hindi nila ginagawa, yung hindi nila kakainin yung pagkain ng Samaritans, hindi nila iinumin yung inumin ng mga Samaritans. Pero nagtaka itong babae, bakit ito si Jesus humihingi ng tubig sa akin? Ano? Ganun yung difference ni Jesus. Kasi binibreak niya yung tradition, binibreak niya yung maling kaisipan ng mga Jew, binibreak niya yung mga maling teaching. No? Dahil special ako, hindi na nakakausapin. Dahil ako yung pinili ng Diyos, hindi na ako kukuha ng tubig sa'yo. Hindi ba ni Jesus yun? Si Jesus, lahat ng tao special. Lahat ng tao important. Kay Jesus, lahat ng tao dapat kinakausap. Lahat ng tao dapat nag-build ng relationship. Lahat ng tao dapat minamahal. Lahat ng tao dapat binibigyan ng attention. Lahat ng tao dapat pinapakitaan ng concern. Ganun yung ginawa ni Jesus. Lahat ng tao dapat kinakausap, kinaharap. Ganun yung pinakita ni Jesus dito. Ano? So, hindi na natin masyadong pag-usapan yun kasi ang topic natin worship, ibang lesson na yun. Pero binibigyan ko lang kayo ng istorya, ng picture kung ano yung ginawa ni Jesus dito sa Samaritan woman. Ano? Na naramdaman, iba yung treatment na na-experience ng Samaritan woman from Jesus. Sa ibang tao yun, hindi siya makausapin. Sa ibang tao, hindi siya mapansinin. Sa ibang tao, limus-lahin pa siya. Pero nung kaharap na si Jesus, ibang treatment, kinausap siya. Ano? Sa ganun yung experience ng babae. Palo tayo sa verse 19 hanggang 24. Sabi ng babae, dahil kinausap siya ni Jesus, nabuksan yung isip ng babae kung sino talaga si Jesus. Nagkaroon siya na-open siya na makita niya sino ba talaga ng tao. Kasi kapag nakausap siya. Ano? Sabi ng babae, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Ano? Nakita niya yung babae, si Jesus. Yung babae, nakita niya si Jesus. Mukhang prophet si Jesus. Kasi doon sa pag-uusap nila, sinabi ni Jesus na yung babae, nagkaroon na ng 5 asawa na hindi naman niya kinukwento. So, nasabi ni Jesus siya kasi nag-uusap siya. So, kaya niya nasabi, mukhang prophet ito. Alam niya na mayroon akong 5 asawa, kahit hindi ko naman sinasabi. Sabi ng babae, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So, sa verse 19, na iba na yung topic. Sa babae mismo ng galing, dahil nakita nila parang prophet si Jesus, napunta yung na-shift yung topic sa worship. So, kaya natin pag dinagkakala, kasi ang series natin is all about worship. So, napag-usapan nila, worship, binanggit ng babae, napunta yung usapan nila sa worship. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. And then a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Sabihin the true worshipers. True worshipers. So merong true worshipers. Pag may true worshipers, merong false worshipers. Ano? May true worshiper, may false worshiper. So tanong yung katabi mo, true ka ba? No? So, ilang question. Diba, pinag-aralan natin sa mga nakaraang nating Sunday, worship is for everyone. Tama? Gusto ng Lord, lahat nag-worship sa Kanya. Lahat tayo nag-worship. No? Daming religion. Bawat religion nag-worship. Tama ba? No? Bawat religion nag-worship. Isa sa pag-aralan natin na nasabitan namin na pag-aralan natin, everything is created to glorify God. Yung mga puno, created to glorify God. Yung mga animals, they were created to glorify God. Yung mga bundok, they were created to glorify God. Everything is created, from stars, planets,
is created to glorify God. Especially mga tao. We are created to glorify God. So, mayroong true worshiper, mayroong false worshiper. So, kailangan alam natin, ako ba true worshiper o false worshiper? No? Yun yung dapat natin ma-discover. Nagpo-worship ka. Pero ang tanong, yung pag-worship mo sa paningin ni God, yung worship na ginagawa mo sa paningin ba ni God, are you giving God the true worship na hinahanap ng Lord? O yung ginagawa mo pala false worship sa standard mo? The worship, true worshipers now will worship the Father in the Spirit and truth. Sabihin na, in the Spirit and in truth. Yeah. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So, ano, si God, may hinahanap siya na klase ng worshiper. Hinahanap. Yung klase ng worshiper na hinahanap niya, true worshipers, in spirit and in truth. Tuloy natin. God is spirit and His worshippers must worship in the spirit and in truth. So, ang topic natin this morning, in spirit and in truth. Sabi nga naman malakas, in spirit and in truth. So, yun yung pag-aaral natin. So, direction tayo. Point number 1. Point number 1 natin, worship is not traditional. Sabihin nyo, not traditional. No? Ang worship na hinahanap ng Lord, ang worship na sinisip ng bigat, ay hindi traditional. Ano? Sabi ng babae dun sa verse 20, sabi ng babae, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Sabi ng babae, yung mga ancestors ko, yung mga kanunuluan, nag-worship kami dito sa lugar na to. Nag-worship kami sa bundok na to. Pero kayo mga Hudyo, doon kayo nag-worship sa Jerusalem. Totoo yun. Yung mga Jew, sinasabi nila, ang worship dapat sa Jerusalem. Ito mga Samaritans, ang worship dito sa bundok na to. Ano? At ang basis, bakit sa Jerusalem? Bakit sa bundok na to? Okay ba sila nasasabi, no? So, bakit nila sinasabi ito sa Jerusalem? Bakit sila sinasabi sa bundok na to? Sabi ng ancestors. Sabi ng panunulungan namin. Ano? So, ibig sabihin, yung panahon na yun, yung mga tao, hanggang sa panahon naman na to, yung mga tao, kaya mo ginagawa yung ginagawa mo. Kaya nila ginagawa yung ginagawa mo. Kasi, yun yung pinasa sa kanila nung kanunulungan. Yun yung natapuhan nila sa ancestors nila. Ano? Yung babae, yung confidence niya doon sa ginagawa nila, kung ano yung natutunan nila sa kanilang ancestors, kung ano yung naipasa sa kanila na tradition. Ano? Kaya nagkakaroon ng, kaya may mga religion, kaya nagkaroon ng sila, yung mga Jew, hindi nakikipag-usap sa Samaritan, kasi yun yung natutunan nila sa ancestors nila. Yun yung naipasa sa kanila na tradition. No? Pero ang question, yung bang naipasa sa iyo, maganda kung yung naipasa sa iyo, tama. Tama? Kung naipasa sa iyo, tama, okay, yun, tuloy na yun. Eh, paano kung yung naipasa sa iyo, mali? Naintindihan ka? Paano kung yung pinasa sa iyo ng ancestor mo, yung tradition na natutunan mo, na kinalakihan mo, hindi pala yun yung gusto ng Lord. Hindi pala yun yung tama sa paningin ng Lord. Gagawin mo pa ba? Diyan ba yan? So, Daniel? Ano? Kung yung ipinasa sa na tradition, hindi pala according sa tinuturo ng Lord, hindi pala according sa standard ng Lord, gagawin mo pa ba? Ano? So, yun yung binabago ni Jesus. Yun yung tinuturo sa atin ng John chapter 4. Binabago sa atin. Hindi lahat nung naipasa sa atin, kailangan mo i-check, yung bang naipasa sa atin, baka hindi lahat yun tama. Baka hindi lahat yun biblical. Baka hindi lahat yun according sa standard ng Lord. So kung hindi pala biblical, kung hindi pala tama, kung hindi pala according sa standard ng Lord, pwede ko lang hindi gawin. No? Pwede ko lang baguhin. Ano na gagawin mo? Gagawin mo na yun, tama. Alam mo
alamin, ano yung tama, ang gawin mo na yung tama. No? Sabi ni Jesus, yet the time is coming and has not come when the true worshipers, sabi nyo ulit, true worshipers? True worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ano? Naghahanap si Lord ng true worshipers. Bakit siya naghahanap? Question, bakit siya naghahanap? Diba? Di ba pag nagbabasa kayo ng Bible, magtanong kayo. Parang talaga, kung gusto mong matuto, kailangan mong magtanong, at kailangan mong magtanong ng tamang tanong. Initially, common sense lang. Pero sa tanong, common sense? Common sense lang. Bakit may hinahanap ng isang bagay? Kasi wala. Kasi nawawala. So, ibig sabihin, kaya sabi ni Jesus, a time is coming. Kasi nung time na to, konti lang or wala yung true worshipers. Tama niya? Nung time na yun, konti or wala pang true worshiper. Kaya si God the Father, naghahanap pa rin. At darating yung time, sabi niya, darating yung time, and has now come, sabi ni Jesus, dumating na. Dumating yung time, dumating na meron ng true worshippers. Nung panahon na yun, naghahanap pa si Father, naghahanap pa si God ng true worshippers, pero paparating na. Sabi sa kayo, paparating na. Sabi sa kayo, andyan na. Andyan na yung true worshippers. No? Kaya ito inaaral. Last week, wala pa. Pero this week, paparating na. Andyan na. Andyan na yung true worshippers. Sabi nyo ulit, true worshippers. No? Naghahanap si God ng true worshippers kasi wala pa. Kasi ikaw-konti pa lang. Kaya hinahanap pa. Ano? So, yun yung kailangan natin maintindihan. Naghahanap si God ng true worshippers. Hindi siya makakita ng true worshippers. O kung konti pa lang yung nakikita niya. Gusto niya marami yung makita niya na true worshippers. Ano sa kanya naghahanap? Ano? Naghahanap si God ng true worshippers. Ulit-ulitin ko yun. Kailangan natin maintindihan, mag-serve natin si God naghahanap. Kaya siya naghahanap kasi kukunti lang yung nakikita niya. Ano? Tanong mo yung katabi mo, true worshiper ka man. So, question, di ba, yung pinag-aaral natin, worship is not traditional. Yung pinapasa sa atin ng mga tradition, yung bang tradition na nabasa ko sa atin, yung nabasa sa akin ng paano nanuno ako, yan ba, ibig sabihin ba nun, true worshiper naman? Ano? I believe, dun sa nating religion, sa pinanggalingan natin, pumupunta tayo sa church, nagsisimba tayo. No? Kaya yung pinupuntahan natin, sinisimbahan natin. True worshiper ba tayo dun sa lugar na yun? Na ibibigay ba natin kay God yung totoong worship na hinahanap ni God? So, yun yung question sa atin. Naghahanap si God, the Father seeks true worshipers. Kasi baka dun sa lugar na yun, baka dun sa dami na pinanggalingan, hindi nakikita ni God yung true worshiper. So, kailangan natin laging question sa atin, kaya tayo pinagbabasa ng Bible, kaya tayo nag-aaral ng Bible, kaya tayo nagbabasa ng Bible, para matutunan natin, ano bang klase ng worshiper na hinahanap ni God? Ano ba gusto ni God? No? For example, kasi meron tayong real life example, si Vera at si Charles. Sila ay mga boyfriend, girlfriend. No? Soon, magpapakasal. Hindi rin alam kung kailan, pero magpapakasal yan. Importante, naintindihan niyo naman yan, importante sa kanila, malaman ni Charles ano gusto ni Vera. Malaman ni Vera ano gusto ni Charles. Tama? Kasi kung gusto mo ng totoong relationship, ng matinong relationship, kailangan alam mo yung gusto ng isa't isa. No? Pero din tayo kay Lord. Yung tamang relationship natin kay Lord, kailangan inaalam natin ano ba gusto ng Lord. Ano? Si Tita May, si Pastora May, ayaw niya ng baboy.
Hindi siya kumakain ng baboy. Ang nakakain lang niya, barbecue, tsaka chichaw. Kasi hindi yung taste doon iba, doon sa ibang baboy. Yung menudo ng baboy, asado baboy, adobo baboy, hindi ka kakainin niya. Kasi may taste siya na ayaw niya. No? So ayaw niya yun. Ako, bilang kasama niya, hindi ko siya pwedeng pakainin ng adobo baboy. Kasi ayaw niya yun. Ano sa tingin niyo mararamdaman ni Tita May, Pastora ba? Pag pinakain ko siya ng adobo baboy, magagalit. Ano ba? Magagalit, maiinis, mabibwisit, di ba? Parang hindi ko siya binibigyan ng importansya. Parang inaasal ko siya. Naku nga niya. Kasi binibigay ko sa kanya yung hindi naman niya gusto. Tama ba ulit? So, siya lang yun. Imagine mo si God. Binibigay mo kay God yung hindi niya gusto. Ano kaya mararamdaman mo? Nakukuha niyo yung picture. So, kailangan, pag may binibigay ka kay God, kailangan alam mo, yung binibigay ko ba kay God, gusto ba yung God o ayaw ni God? Di ba tayo ugali? Binigyan ka na nga. Kung pagalit. Di ba? Pwede ko ba sabihin kay Tita May na binigyan ka naman ng lumang baboy kung pagalit? Sa walang relationship, diba? Sa walang relationship, pwede yun. Pero sa totoong relationship, hindi pwede yun. Pero rin kay God, pwede sabihin, binigyan ka na nga, kung pagalit. Ano yung pagawin kay God? Hindi. Kasi, if I want to please God, if I want to glorify God, ang ibibigay ko kay God, kung ano yung hinahanap niya, kung ano gusto niya. Hindi ko pwedeng patuloy na ibigay kay God yung ayaw niya. Hindi ko pwedeng gawin kay God yung ayaw niya. Kasi nga ayaw niya yun. Ano ang standard ng Lord? Ano gusto ng Lord? Yun ang pag-usapan natin. Kasi ito yung nagkakalat ng Word of God, kaya natin binabasa yung Bible. Para malaman natin, ano gusto ni God? At ang naibibigay natin kay God, kung ano gusto niya. Kung alam mo nang mali, kung alam mo nang sabihin, ayaw ni God, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ituloy. Kasi nga ayaw ni God, hindi siya natutuwan. No? If you want a strong, deep relationship with God, alamin natin anong gusto ni God, yun ang gawin natin. Kung anong gusto ni God. Noong COVID, malapit naman sa COVID, bawal lumabas, bawal magkita, bawal magdikit, bawal mag-usap. Kasi nga COVID, mahahawa ka, magkapasakit ka. Bawal lahat. Na-experience natin yun, walang school, walang church, walang grocery, wala lahat yun. Tapos kung unti-unti nang nag-open, kung pag naalala ko yun, pag may grocery, pupunta kami sa south, pupunta ko ng maaga, bibila ko ng maaga. Tapos may social distancing. Tapos sa south yun, nasa south pa kami nun, ako lang yung lumalabas sa live. Tapos mayroong kampas. Tapos pag pila ko sa south, 10-20 person lang yung pwede pumasok sa loob. Batch-batch yun. So pag maaga ko pumunta, ikaw first batch ka. Tapos 20 lang kami nag-iikot doon. Buong south, 20 lang kami na nasa loob. Ikot-ikot kami doon. Ganun siya kahirap, no? Naalala niyo pa ba yan? Okay, hindi nyo naalala yun kasi nasa bahay na kayo, kapag kayo labas. Malamang malamit natin yung labas. Ano? Yung mga ay, experience nyo, graduate kayo ng online. Nakakalapot. Online graduation. Ano? So, bakit siya binabanggit? Kasi noon, walang church. Walang pumupunta na ng Sunday, sarado mga churches. Sarado lahat. Pati church, sarado. So, paano ginagawa? Doon na natutunan ng church mag-online. No? Online yung church. So, gagawin namin, magbibideo kami, record namin, tapos isi-send namin sa kanila. Isi-send namin sa mga members. So, manunod lang sila. Okay, tapos, before dinrecord, tapos ginagawa namin, minsan naman, dumating kami doon sa point, i-record namin na, for example, monthly, i-record. Sunday, lalabas yun.
Ano? Yan ang ginagawa. Tapos meron naman time, Sunday, pupunta na kami na Sunday, inallowed na yung mga 5-10 people na pwedeng pumunta. Limited lang, magkita-kita sa church. So kami, pupunta kami sa church, tapos meron kami texting. Ang gagawin, naka-video, live, hindi na record. Dati nire-record namin, tapos papalabas lang ng Sunday. Ngayon, Sunday mismo, naka-live siya. No? So live, nag-worship, may kumakanta ng live, ako mag-preach ako ng live, tapos yung mga tao sa bahay-bahay nila, nanonood. Mga tao sa bahay-bahay nila, nanonood. So, yung worship na every Sunday, na dati nagkikita-kita, dati nagsasama-sama, naging live na lang yung worship. Naging live na lang yung simba. Naging live na lang yung pagsama. Ganun na lang nangyayari. Ano? Ngayon ganito, ano yung problema? Ano yung problema ng pandemic? Ganito. Yung nanonood doon sa cellphone, hindi mo alam. May nakahiga. Nasasunod niyo na? Nanonood siya nung nagpe-preach, nanonood siya nung kumakanta, nasa nakahiga siya. Ay, nasa kama. Yung iba naman, kumakain. Kumakain, nagbe-breakfast, tsaka nanonood. Yung iba naglalaba, ano? Yung iba naka-short lang. Nanonood ng worship, nanonood ng preach, naka-short lang. Nasusundan niyo ba yung... Ibig sabihin, yung mga tao, tingin nila nag-worship sila. Kasi naman nanonood sila ng live. Tingin nila nag-worship sila. Kasi nag-church siya sa church, Sunday morning, pero naka-short lang siya, kumakain siya, nakahiga, naglalaba, may iba-ibang ginagawa. Tingin nila nag-worship sila. Pero, pag tinanong natin, sa standard na legal, acceptable kaya. Binibigay kaya nila yung true worship sa Lord kung nakahiga ka, kung naka-short ka lang, kung naglalaba ka o kumakain ka, may ibang ginagawa habang nanonood doon sa live na worship. No? Pinag-aralan natin yung series natin in the presence of the King. Pag nag-worship ka, humaharap ka sa presence ng King. Pwede ka ba haharap sa presence ng King naka-short? No? Pwede ka ba haharap ka sa presence ng King nakahiga ka lang? Pwede ka ba haharap ka sa presence ng King kumakain ka? Yun ba yung klase ng worship na hinahanap nila? Nakukuha niyo yung picture? Ano? Ngayon, nagkikita-kita na uli tayo. Sasama-sama na uli tayo. Ano? Nagbibis tayo ng maayos. Kasi nga, humahanap tayo sa presence ni God. So, kaya ko siya yung example. Kasi nga, makita natin, ano ba yung klase ng worship na hinahanap nila? Ano ba yung si God naghahanap ng true worship? Si God naghahanap ng mga totoong tao na nag-worship talaga. Sabi sa kanya mo, worship talaga. No? Sabi sa kanya mo, totoong worship. No? Lagi kang, yung mga tao na to, ng pandemic, lagi sila nanonood every Sunday. Mag-heart yun, mag-amen, mag-like, mag-comment. No? Inaano talaga, ina-engage namin sila. Ano, chat ko kayo ng amen dyan pag nandiyan kayo. Para alam mo talaga manonood. Kaya ang problema, nanonood niya. Naka-short lang, nakaupo lang, nakahiga lang. Ano? Nag-games lang, nakikinig siya, pero nag-games. May mga gano'n. Ano? Nakikinig siya, pero nagluluto, naglalaba. Ano? Ang tanong, nabibili ba natin kay God yung totoong worship na hinahanap? Committed ka dun sa ginagawa mo. Nakikinig ka naman, naka-online ka naman, committed ka, pero wala nang worship. Ano? Hindi yung bang, kailangan meron tayo nung mindset. Sabi mo mindset. Kailangan meron kang mindset na pag nag-worship ka, especially pag Sunday, pag nag-worship ka, nandun si God. Nakaharap ka kay God. Ano? Sabi natin ng last Sunday, dig for an audience of one. Meron kang audience, may nanonood sa'yo, may nakatingin sa'yo. Si God. Nandun si God sa harap mo. Yung dapat yung mindset natin, pag mag-worship ako, umaharap ako yun. Pinapanood ni God yung ginagawa. And ang question, pag nanonood sa akin si God, nag-glorify na yan. Of course,
Lord, gusto natin mag-glorify siya. Gusto natin mag-please si God. Gusto natin, pagkatapos ng ginawa mo, papalukpak si God. Kasi natuwa siya doon sa ginawa mo. Yung imbis na yung pag pinapanood ka ni God na, hindi siya matutuwa. Hindi ka natutuwa nila. Ano? Hindi naman siguro ganun si God. Pero ang point lang natin, gusto natin natutuwa si God sa ginagawa natin. Ano? So, ito yung gusto natin, commitment doesn't mean surrender. Pero malakas, commitment doesn't mean surrender. No? Gusto, ibig sabihin nun, si Lord siya, King siya, pag nirecognize mo yun, magsusurrender ka sa kanya. Ibig sabihin, sinasabi natin, kung ano gusto ni God, yun ang gagawin natin. Sabihin niya, surrender. Ano? Naghahanap si God ng true worshipers, yun ang gusto ni God, gawin natin yung gusto ni God. Kaya kung nagsusurrender. Yung true worshiper na hinanap ng Lord, bigyan natin yung true worship kay God. So, pwede ka maging committed nang hindi ka surrender. Ibig sabihin, kung committed ka, every Sunday, pumupunta ka. Commitment yun. Every Sunday, pupunta ka sa church. Every Sunday, kung hindi ka nakapunta sa church, manonood ka ng online, mapanood mo sa YouTube. Committed ka doon. Pwede ka committed doon. Pero doesn't mean na surrender ka. Isa pandemic, nanonood sila, pero naka-short. Nanonood sila, pero nakahiga. Committed naman manood. Committed naman na makinig. Kaya lang, hindi na surrender. Ano? Wala na yung reverence sa Lord. Wala na yung respeto sa presence ng Panginoon. Pero, naklarify ko, pag surrendered ka, may commitment yun. Tsak yun. If you're surrendered kay God, you are committed. No? Pero it doesn't mean committed ka, surrendered ka. Hindi porke committed ka, surrendered ka na. Pero pag totoo kang surrender, kasama din yung commitment. Lagi ka nandiyan, lagi ka nakikita, lagi mo ginagawa yung dapat mong ginagawa. Kasi nga committed ka. Kung tutugtog ka every Sunday, kakanta ka every Sunday, ako magpipreach ako every Sunday, kasi ka committed ako. Pero doesn't mean na nagpipreach ako every Sunday, surrender ako sa Lord. Pwede hindi. Doesn't mean kumakanta kami dito sa harap, every Sunday, surrender kami sa Lord. Pwede hindi. Ano? Yun totally natin. Second point natin, worship is not defined by location. Sabihin ng location. Ano? It's not defined by location. So una, it's not traditional. Pangalawa, it's not defined by location. Hindi porke pumunta ka doon sa lugar, nag-worship ka na. Hindi ibig sabihin nun. Hindi porke nagpakita ka doon sa lugar, nag-worship ka na. Di ba tayo before, pumunta ka sa simbahan? Dahil nagpunta ka sa simbahan, anong ginawa mo? Saan ka nagpunta? Pag ginawa ka, saan ka nagpunta? Saan ka galing? Nagsimba. Tama? Di ba, yun ang terms natin. Pag pumunta ka sa simbahan, saan ka nagpunta? Nagsimba. Ano? Saan ka nagpunta? Nag-church. Pero yun ba talaga ibig sabihin, nagsimba ka ba talaga? Hindi porke nandun ka sa lugar, nag-worship ka ba talaga? No? Sabi ng babae, Jesus replied, a woman, sabi pala ni Jesus, a woman, Jesus replied, believe me, time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. No? Balikan natin, anong hinahanap ni God? True worshippers. Nagkakaroon siya ng true worshippers. At kasama doon sa true worshippers na yun, sabi ni Jesus, time is coming, hindi na kayo mag-worship sa bundok or sa Jerusalem. Ibig sabihin ni Jesus, wala nang kinalaman yung location. Ang worship, walang kinalaman yung location. Pwede wala ka dito, nag-worship ka. So, kanya, pwede ka nag-worship ka sa bahay ka lang, pero mag-worship ka. Kaya nga, yung pandemic, ang kita ng pandemic, nasubok talaga sila totoong mag-worship. Nakita talaga sila totoong nag-worship. Kasi kahit sa mga bahay, kahit sa mga kwarto, ang tanong, nag-worship ka ba? Mag-worship ka ba? Pwede. Pero pwede rin hindi. Ano? Hindi nakikita kita sa church, hindi nakakapunta sa church, pero pwedeng nakakapag-worship ka pa rin. Kahit wala ka sa church. So, it's not defined by location. Sabi sa verse 23, a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. Sabi na, in the Spirit and
truth. So, ano ibig sabihin nun? So, dalawa yun. Sabi ni Jesus, in spirit and in truth. Ginatay ka na. In spirit and in truth. In spirit, ibig sabihin, yung nanggagaling sa puso. Nanggagaling sa loob. Sabi mo loob. No? Hindi lang siya malabas. Kung ano yung nasa loob mo, lalabas yun. Tama? No? Kung ano yung nasa loob mo, lalabas yun. Kaya pag nag-worship ka, sa loob mo nag-worship, yung loob mo nag-worship, kumakanta ka, lalabas yun. Kakanta ka, atas ka ng kamay. Kasi nga, nasa loob. Pero, hindi porke nagtataas ka ng kamay, nag-worship ka sa loob. Nasusunod niyo ba? Yung nasa loob, lalabas. Pero hindi porke ginagawa mo sa labas, yun yung nasa loob. Pwede ka kasi mag-pretend. Pwede ka magkunwari. Ha? Pwede nakasanayan mo lang. Tradition lang. Ha? Nakasanayan mo lang. Pwede ka pumunta sa church. Nagpakita ka. Nandun ka. Pero ang question, sa loob mo ba? Wala sa loob mo, wala sa puso mo. Internally, totoo ba na nag-worship ka talaga sa Lord? Internally, totoo ba sa'yo na humaharap ka sa presence ng King? Nire-respeto mo yung presence ng King? Sinasama mo si King. Ha? Nasundan niya? So, pwede palabas na kukunwari ka lang. Kasi nga nakasanayan mo lang. Hindi mo feel, katayo ka lang ba? Sige, taas tayo ng kamay, sige, kanta tayo. Pwede mong hindi feel. Hindi totoo sa loob mo. Pero pag totoo sa loob mo, atas ka talaga ng kamay, kakanta ka talaga. Mag-worship ka talaga. Kasi nandun ka sa mindset mo. Nasa harap ka ng presence ng King. Ano? So, yun yung sabihin ng spirit. Sabihin niya ng spirit. Ang gagawin sa loob, internal. Yun yung klase ng worship na hinahanap ni God. Hindi panlabas. God is not looking for outward worship. Hindi siya naghahanap ng pretense. Hindi siya naghahanap ng kunwari lang. Hindi siya naghahanap ng peke. Pag may totoo, may peke. No? Hindi hinahanap ni God yung nagpakita ka lang, nagtaas ka lang ng kamay, kumanta ka lang. Hindi yun ang hinahanap ni God. Hindi ka pwede magkunwari ni God. Tama? Kita ni God yung loob mo. Kita ni God yung totoo mo. Hindi ka pwede magkunwari. Sabi mo, hindi ka pwede magkunwari. Sabi mo, hindi ka pwede peke. Ako, pwede niyo akong pegein. Pwede mong pegein yung katabi mo. Tama? Ano? Pwede tayo magkunwari. Pwede mong pegein yung ibang tao. Pero si Lord, dito yung mapipegin. Kaya si God, naghahanap pa rin. Sabi sa Lord, naghahanap pa rin. Kasi, ang daming peke. Ano? Ang daming nila nakikita peke. Yung religious lang. Kaya lang nila ginagawa kasi religious lang. Tradition lang, nakasanayan lang. No? Pero si Lord, hinahanap niya totoo. Sabi mo, truth. No? In the spirit and in truth. Mamaya, mas mapapagal natin yung sabihin ng truth. Ano? Pero hinahanap ng Lord yung mga honest, totoo. Yung mga sincere, yung mga authentic. Kailan mo natabi mo? Authentic kaya... Marami, ngayon, ang daming peke. Bibili ka sa online, sasabihin, original. Tapos pagdating sa'yo, peke pa lang. Sabihin, binili mo original, sasabihin, authentic. Pagdating sa'yo, peke pa lang. Gusto nyo ba ng, ano, tatawag ka? Scam. No? Gusto nyo ba na scam kayo? Gusto nyo ba yung pag-in-order mo, sabi original, pagdating sa'yo, peke pa lang. Binayad mo, presyo ng original. Pero pagdating sa'yo, peke. Sino may gusto ng peke? Taas kamay. Ayaw natin nun. Isigad kaya, gusto kayo ligad ng peke. No? Ibig sabihin na in the spirit, authentic, galing sa loob, internally, totoo. No? Itong hinahanap ni God. Kaya yung lesson natin, attendance, basahin natin labas. 1, 2, 3, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Attendance doesn't mean obedience. Doesn't mean present ka. Doesn't mean nandun ka kung nag-obey ka sa Lord. Kasi nga, it's not by location.
No? Pero pag sumusunod ka sa Lord, nag-obey ka sa Lord, tsak, present ka. Tama? Ano? So doon sa tabi mo, huwag kang ma-absent. Huwag kang ma-absent. Ano? Kasi totoo nag-obey, nag-attend. Pero yung nasa tingin na nag-attend ka, nag-obey ka na. Nasusunod yan? Ano? Pag nag-obey ka, mag-attend ka. Pero hindi porke lagi ka ma-attend, nag-obey ka na. Kasi pwede, ano? Kaya natin pigayin. Pero si Lord, hindi natin kaya itong pigayin si Lord. Alam ni Lord yung totoo. Kaya ako hindi ko alam sino talaga sa atin yung pupunta sa yan. Kasi pwede na pipigayin lang tayo. Hindi nyo dito lang, baka pwede din ako. Ito alam ko, totoo, alam ko sa sarili ko. Totoo ako. Pero baka nilalako ko lang tayo. Hindi ka sure. Hindi ka sure nga. Ako sa sarili ko, alam ko, totoo ako. Pero hindi nyo alam, baka pinipiging tayo. Ganon din tayo, pwede tayo nagpipigihan. Ano? Hindi lahat ng pumupunta sa church, pupunta sa langit. Sabi sa tabi mo, hindi lahat ng pumupunta sa church, Hindi lahat ng pupunta sa langit. pupunta sa langit. Yun ang malungkot na katotohanan. Hindi lahat ng nag-church, pupunta rin sa langit. Kasi nga, alam bigat yung peke, tsaka to. Pero dito sa Royal Gem, ang desire natin, ang prayer natin, lahat ng pumunta sa Royal Gem, totoo, pupunta rin sa langit. Ano? Yung gusto natin. Nakakalungkot ba talaga? Hindi lahat kasi, totoo talaga yun, hindi lahat kasi ng tao na nasa church. Every Sunday, tignan niya yung dami pumupunta sa church every Sunday. Iba-ibang church, iba-ibang religion. Ang dami pumupunta sa church. Pero hindi lahat yun pupunta sa langit. Yun talaga yun. Kasi alam din yung peke. Totoo talaga, meron talagang peke. Ay, pastor. Ano talaga? Oo, ay, pastor. Kahit nagsaserve sa church. Magugulat ka na lang. Parang, siyempre, malalaman na natin na totoo. Pero sinabi din na Bible, hindi lahat ng nagsaserve, hindi lahat ng nag-lead sa church, hindi lahat ng pastor, pupunta sa lahat. Kahit nag-preach pa ng word of God. Kaya may mga nangyayari ngayon, pero ginagawa natin ka, din-expose. Meron na rin mga nakikita ngayon, mga nag-serve sa church, pero dati pastor, hindi na pastor. Kasi nga, na-discover, kay tayo. Ano? We pray tayo dito, wala tayong madi-discover in the future na pwede man. Kasi lahat tayo dito, we pray totoo tayo. Sabi sa tabi mo, totoo tayo. Ano? So, lumalalim, pinag-totoo na tayo. Ano? Yun yung gusto natin. Karoon tayo ng deeper understanding. Ano yung worship? Ano gusto ni God? Anong klase ng worship yung gusto niya? Ano? Wala nang peke. Sa Royal Jet, ang prayer natin, walang peke sa Royal Jet. Lahat tayo authentic. Totoo. Ano? Pigay mo nga yung balang pangatan mo. Okay? Totoo. And then, pangatlo, last point natin, it is not out of ignorance. Not out of ignorance. Worship is not traditional, it's not defined by location, and it is not out of ignorance. Hindi ka pwedeng walang alam. Sa worship, hindi ka pwedeng walang alam. So doon sa tanong, hindi pwedeng walang alam. No? Dapat alam natin. Kaya, in spirit and in truth. Kailangan, alam mo yung totoo. Kailangan meron kang foundation ng truth. Kailangan matibay yung foundation natin ng truth. Kaya, sabi sa tanong, magbasa ka ng Bible. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. Sa school, kailangan mo magbasa ng textbook. Tama? Kailangan mo makinig kay teacher. Pag may pinagawang assignment, kailangan mo gawin. Pag pinagawa ka ng project, kailangan mo gawin. Sa school. It must stand sa Lord. Sabi mo, must stand sa Lord. Kasi yung sa school mo, sandali lang yun eh. Pwede ka kung hindi nagbabasa eh. Kaya tayo nakaka-graduate, nakakapasa, nakapunta ng high school, hindi marunong mag-add, hindi marunong mag-multiply, hindi marunong mag-divide. Tama? Nakapunta ng high school. Di ba? Di ba? Nakakapunta na, ako may pag-aaral, nagturo sa college, hindi marunong ng fraction. Mahirap turuan. Nagka-college na, hindi mas sanay ng fraction. Ang hirap.
So, ang point natin, kung ginagawa natin sa school, mas dapat natin ginagawa sa Lord. Kailangan kilala natin sa Lord. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. Kasi, hindi naman tayo gusto, dalawa na pamili ka. Pamili ka. Gusto mo everyday nasa church? O everyday magbabasa ng Bible? Kasi kung di ka magbabasa ng Bible, sige, church tayo everyday. Kita-kita tayo everyday. Ano sa tingin niyo mas madali? Basa naman na ng Bible. Para hindi na natin kailangan magkita everyday. Basa ka lang ng Bible everyday. Kasi nga, para makilala natin sila. Para malaman natin ano gusto at ayaw nila. No? So kaya natin kayo binibigyan ng Bible reading guide para sabay-sabay tayo, para tayo ng binabasa. No? Para tayo na sinusundan. So yung nababasa ko din. Yung natututunan ko din. No? So para tayo. So it is not out of ignorance. John 4, anong verse? 22 yan, verse 22. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Sabi ni Jesus, nag-worship kayo, kaya lang kayo mino-worship nyo, hindi nyo alam. Hirap nun. Paano mo na-worship yung hindi mo naman alam? Di ba? Paano mo mabibigay yung totoong worship kung yung mino-worship mo, hindi mo kilala? Paano mo mabibigay yung gusto nung binibigay mo, binibigyan mo, kung hindi mo naman alam kung ano gusto niya? Nasundan niya na? Kaya kayo example natin kanina, parang mabibigay doon sa isang tao yung gusto niya kung hindi mo alam. So, kailangan alam. Sabi sa tabi mo, kailangan alam. No? Sabi ni Jesus, God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. So, sinasabi ni Jesus, kailangan kilala mo si God. Spirit siya eh. No? Ang Spirit, hindi siya nag-i-stay lang sa isang lugar. Hindi sinasabi ni Jesus. God is Spirit. Hindi siya nakatira sa isang lugar lang. Kaya hindi siya bound ng location. Pwede mo siyang i-worship kahit sa lugar. Kahit pupunta ka ng bundok, pupunta ka ng ilog, pupunta ka sa ilalim ng tubig, pupunta ka sa langit, sumakay ka sa aeroplano, pupunta ka sa Amerika, kahit saan lugar ka pupunta, nandun si God. Pwede mong i-worship si God. Tama? Di ba na natin kailangan pumunta ng Jerusalem? Kung susundin namin yung dati nilang ginagawa, lahat tayo dapat pumunta tayo Jerusalem. Hindi na kailangan. Kasi nga, God is Spirit. So, pinapakita ni Jesus, tinuturuan tayo ni Jesus, sino talaga si God? Pinapakilala sa atin, sino talaga si God? God is Spirit. Kaya pwede mo siyang i-worship kahit sa lugar. God is Spirit. Kaya kinahanap ni God, nag-worship in Spirit din. God is Spirit. Kaya hindi mo pwede pikayin si God. God is Spirit. Hindi mo rin siya mag-worship kung bibigyan mo siya ng prutas. Saan na? No? E tinatamaan ba? Nga? Dati ginagawa natin yun. Binibigyan natin ng prutas. Binibigyan natin ng kono na sikat. Spirit siya eh. Ano siya bibigyan ng prutas? Ano siya bibigyan ng pagkain? Spirit siya. Ang hinahanap ni God, yung spirit din natin, yung puso natin. Yung totoong worship. Pero syempre, yung totoong worship natin, lumalabas. Sa malabas. No? So sabi sa atin, huwag kang peke. So, kaya natin alaman yung truth kasi binabasa natin yung Bible, inaaral natin yung Bible. Ano natutunan natin? God is Spirit. Ano na pinagturo sa atin? Naghahanap si Lord. Anong hinahanap ni Lord? Hinahanap ni Lord true worshipers. Ano yung true worshipers? Worshiping in spirit and in truth. So, lahat ng ginagawa natin, inaaral natin yung truth para malaman natin ano yung gusto ni God, ano yung ayaw ni God. Ano yung pleasing kay God? Ano yung pwede kay God? Ano yung hindi pwede kay God? Ano? Hindi pwede nandun ka lang. Hindi pwede present ka lang. Hindi pwede nag-a-attend ka lang. Hindi pwede committed ka lang. Ang hinahanap ni God, surrender. Ang hinahanap ni God, obedience. Ang hinahanap ni God, yung nagre-respeto sa presence niya. No? Yun ang totoong worship. So, kaya natin nalalaman yun because we have the truth. We have the Bible.
Kaya importante, inaaral natin yung Word of God, importante, inaaral natin yung Bible, para nakapag-worship tayo in truth. Hindi mo iniisip si God, baby. Pag every Christmas, baby si God. Hindi na siya nagiging baby. No? Truth of the Word of God. Hindi kami Holy Week na mapatay si Jesus. Hindi ka pwedeng maligo kasi patay si Jesus. Ano? Pagkakakain ng karne kasi patay si Jesus. Hindi na mamatay si Jesus tuwing Holy Week. Isang beses lang siya namatay. Ano? Bakit ang daming pagka-January? Ang daming tao sa Maynila. No? Ang daming pumupunta doon. Umaitag sila. Nagkakatag sila. No? Kasi yung Black Nazarene. Nandun sila every January yun. Committed present. Pero ang tanong, binigay pa na nila talaga yung true worship na hinahanap nila. No? Ang daming nagsisimba pag may okasyon. Pag Holy Week, pag undas, pag Pasko, no? Birthday. Ang dami nag-worship pag may okasyon. Pero ang tanong, naibigay mo ba nila talaga yung true worship na hinahanap nila? Ganun din sa atin. Tayo, kahit every Sunday nandito ka, ang question na ibibigay mo ba kay God yung totoong worship? No? So, yun yung hinahanap sa atin ni God. Knowing about God doesn't mean knowing God. Knowing about God doesn't mean knowing God. Hindi porke hindi porke nalaman mo yung tungkol sa Diyos, eh kilala mo na talaga siya. Hindi porke narinig mo yung tungkol kay God, ayan, nandiyan kayo. Pinag-uusapan natin si God. Doesn't mean kilala mo talaga siya. Paano mo malalaman kilala mo si God? Merong relationship. No? Sino sa inyo kilala niyo si Duterte? Diba? Sino sa inyo kilala niyo si BBM? BBM ako? Diba? Si PBBM. Kilala natin. Sino sa inyo kilala niyo si Michael Jordan? Si LeBron James? Kilala natin sila. No? Kasi nalalaman natin, binabalita sa TV, nakapagana sa TV, no? Nakalabas sa social media. We know about them, pero we don't know them. Tama? Kilala natin sila kasi we know about them, but we don't know them. Wala tayong relationship sa kanila. Tama? Pero din kay God, hindi porke pumunta ka sa church, napapakita mo yung tinuturo kay God, kilala mo na sila. Kailangan na totoong relationship. Sabi mo sa akin ng totoo, hindi pwede pego. Ano? Kung totoong kilala mo si God, ibig sabihin, nag-worship ka kay God, maharap ka sa presence ni God, kinakausap mo si God, tapos, ang maganda, naririnig mo si God, kinakausap ka ni God. Nalalaman mo yung gusto ni God. Ano? Nag-uusap kayo ni God, pinapakita sa iyo ni God yung future. Pinapakita sa iyo ni God ano yung gustong gawin ni God sa buhay mo. Pinapakita sa iyo ni God ano yung purpose niya sa iyong buhay. Kasi nga, meron kayong relationship. Magkakilala kayo. Tapos, sinusunod mo yung gusto niya. Nag-o-obey ka sa gusto ni God. Hindi na ikaw yung nasusunod, si God na nasusunod. Hinahanap ng Panginoon. God is looking for true worshipers. God is looking